Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga minamahal kong kapatid, sa pagpapatuloy natin ang pagdiriwang sa Kapaskuhan ngayong araw, ating ginugunita, kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. At upang tayo ay mas maging marapat gumanap sa ating pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Tayo pong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, itinuturo sa atin ang mabuting ugnayan sa pamilya ay sumasalamin sa mabuting ugnayan sa Diyos dahil ito ay ayon sa kanyang kalooban. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak, at inuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang ama ay nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang ina ay parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang ama ay paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya ay matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapas tanganin, ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan natin pong itutugon. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikai sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong
tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, magpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapaladang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa ikalawang pagbasa, tinatagubilinan ni San Pablo ang mga Kristiyano na ipakita rin sa buhay pamilya ang pagpapakumbaba, pagmamalasakit at pag-iibigan. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumahinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo, pagkat ito ang buklod ng ganap ng pakakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno, at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus, at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang, sapagkat ikinalulugad diyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak, at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa mabuting balita, isinasalaysay kung paano ipinamalas ni San Jose ang pagiging mabuting ama sa banal na mag-anak, sa pagmamalasakit sa mag-ina at sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tayo po'y magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sabagat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin. Kaya dali-daling bumangon si Jose at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Pagkamatay ni Herodes, isang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa panaginip kay Jose sa Ehipto. Magbangon ka, sabi sa kanya, iuwi mo na sa Israel ang mag-ina, sabagat patay na ang nagtangka sa buhay ng bata. Nagbangon siya at inuwi nga sa Israel ang mag-ina. Ngunit nang mabalitaan niyang si Arkelayo ang nagahari sa Judea, kahalili ng kanyang amang si Herodes, siya'y natakot na pumunta roon. Muli siyang sinabihan sa panaginip, kaya't nagtungo siya sa Galilea. Sa Nazareth sila nanirahan upang matupad ang sinabi ng mga propeta, siya'y tatawaging Nazareno. Mga minamahal ko, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga minamahal kong kapatid, nabanggit natin sa pasimula, ating ginugunita, banal na mag-anak, Jesus, Maria at Jose. How can we honor the Holy Family? Hindi sa pamamagitan ng prosesyon o ng kandila o ng insenso. How can we honor the Holy Family? Through imitation. Sa pagtulad sa kanila. Hindi sinabi, perfect family, holy family. At dahil dyan, makaka-relate tayo. Sabagat ang mga pamilyang kinabibilangan natin, far from being perfect, but we are called to be holy. Our set of readings today, nagbibigay sa atin ng mga mahahalagang sangkap para ang pamilya'y maging banal. Ang unang kailangan para ang pamilya'y maging banal, pagsunod at pakikinig. Obedience. In our gospel today from Saint Matthew, ilang beses nagpakita ang anghel kay Jose? 3. At lahat ng mensahe ng anghel ng Panginoon, agad-agad sumunod si Jose para sa kapakanan ng kaniyang mag-ina. Papatayin ni Herodes ang mga bata age 2 years and below. Nagpakita ang anghel, sumunod si Joseph. Dinala niya sa Egypt. Namatay si Herodes, nagpakita ang anghel, ibalik mo sila sa Israel. At ibabalik nga, susunod, nakinig. Nabalitaan niyang yung anak lang ni Herodes ang pumalit, natakot siya, kaya nagpakita ang anghel at ang sabi, manirahan na lang sa Galilea, sa Nazareth. Sumunod si Joseph. Sa lahat ng pagkakataon,
he obeyed the angel of the Lord. My dear brothers and sisters, kung gusto natin ng kabanalan sa ating mga pamilya, ang bawat miyembro marunong makinig, marunong sumunod. Mga mister, kailan nyo ramdam na mahal kayo ng misis nyo? Kapag tumigil-tigil sa pagbubunganga at sinimulan ka ng pakinggan. Mga misis, kailan nyo ramdam na mahal kayo ng mister nyo? Kapag malaki ang entrega. At hindi lang yon, kapag yang mister mo nagsimula ng makinig at sumunod sa'yo. Mga magulang, kailan nyo ramdam na mahal kayo ng mga anak nyo? Kapag may regalo? Kapag may love letter? Kapag sinabi, I love you, mommy? I love you, papa? Mahalagang aspeto yun. Pero sasabihin ng maraming mga magulang, Father, ramdam na ramdam ko na mahal ako ng mga anak ko kapag sumusunod sila at nakikinig. Hindi pwedeng, I love you, mommy. Pero nung inutusan ka, parang wala kang naririnig. May pa-love letter ka pa. I love you, papa. Pero nung pinagsabihan ka, mas galit ka pa. Ang ramdam ng mga magulang na mahal siya ng kanyang mga anak kapag marunong makinig at marunong sumunod. Kapag yan ang nagahari sa pamilya, malapit-lapit tayo sa kabanalan. Sana ho ang mga miyembro ng ating mga pamilya bukas ang tenga para pakinggan ang bawat isa. Hindi banal, mahirap sa pamilya na hindi ka marunong pakinggan. Yun bang laging nag-aaway at pataasan ng boses, walang nagpapatalo, walang marunong makinig, walang katapusang away? Yun bang mga anak na wala nang pinakikinggan kundi sarili nila? Malayo yan sa kabanalan. At yung mga magulang na walang panahon para sa mga anak na pakinggan sila. Di ba't may mga ganyang mga magulang? Alam nyo, minsan may lumapit sa akin, Father, bakit ganun yung anak ko? Ang layo-layo ng loob sa akin. Parang hindi ko nakilala. Sabi ko, kailan ba kayo huling nagkwentuhan? Kasi minsan yung mga bata, ayaw nang mag-open sa kanilang mga magulang. Natatakot. May kilala nga akong mga bata na yung My Day nila. Alam niyo ba yung My Day sa Facebook? O kaya yung story sa Instagram, naka-hide sa magulang. Wag lang makita ng nanay at tatay ko ang pinaggagawa ko. Minsan ho, sa mga magkakarelasyong mga kabataan, mga mag-boyfriend at girlfriend, updated na updated ang isa't isa. Sasabihin ng boyfriend sa kanyang girlfriend, mahal, nasa simbahan na ako. Sasabihin naman, anong gagawin mo dyan? Magsisimba. O sige, simbawel. Ganyan. Nag-a-updatean sila. Sa isip ko yung nanay mo ba, sinabihan mo, nasa simbahan ka na? In-update mo man lang ba yung magulang mo? Ibang tao kaya mong sabihan. Mga magulang, hindi kaya, natatakot. Yung mga magulang din naman kasi, minsan may mga bata na gustong mag-share sa magulang. Mami, may kwento ko sa'yo. Daddy, may kwento. Ang sasabihin na, mamaya na! Tayo ko ba ginagawa? Dagdag ka pa sa iniisip ko. Kaya imbis na magbahagi yung bata, sa mga kabarkada na lang shinare yung kwento. Hindi na nga kayo nagkukwentuhan. Wala nang oras sa pakikinig. If we want our families to be holy, that is the first ingredient. Marunong makinig, marunong sumunod.
Ang pangalawang sangkap sa banal na pamilya, marunong magpaumanhinan. May respeto sa bawat miyembro nito. We have heard in our second reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Sabi, ang mga pamilya dapat mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait, matiisin, magpaumanhinan kayo. Kaya kayong mga babae, kapag ito ang naririnig ng mga mag-asawa, nagkukurutan pa yung iba, mga babae, pasakop kayo sa asawa. Tapos tingnan mo, sabi ni Father, pakinggan mo. Pasakop ka sa akin. Pero hindi pa tapos. Sabagat sabi ni St. Paul, mga lalaki, ibigin ang inyong asawa at huwag niyong pagmalupitan. At pagkatapos ang sabi, mga anak, tulad ng pinag-usapan natin kanina, sundin lagi ang inyong mga magulang, sapagkat yan ay ikinalulugod ng ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, kung gusto natin ng kabanalan sa pamilya, sana'y mamayani, mamutawi ang paumanhinan sa loob ng tahanan. Talagang nag-aaway ang mag-asawa. Madaming pinag-aawayan ng mag-asawa. Maaring pera. Ano ba bang pinag-aawayan ng mag-asawa? Selos. Kasi pogi yung mister mo, ayaw mong may lumalapit na iba. O kaya pagpapalaki sa mga anak, pinag-aawayan niya ng mag-asawa. Pero pag nag-away ang mag-asawa, huwag naman magsakitan. Minsan, yung mga napapanood sa pelikula, ewan ko kung nangyayari ba talaga sa totoo yun. Nagbabatuhan ng kung anong madampot. Nadampot ng plato, bato. Nadampot ng paso, bato. Tapos may kasama pang mga nakaka-degrade na mga salita. Walang paumanhinan. At walang nagpapatalo. Sasalita yung misis, hindi papatalo yung mister, lalong lalakasan ni misis, lalong lalakasan ni wala nang katapusang lakasan. St. Paul reminds us today, magpaumanhinan. Lagi ko pong sinasabi sa mga ikinakasal, sa interview sa kasal, talagang normal lang nag-aaway. Pero minsan, tumahimik ka na lang kaysa makasakit ka, kaysa makapagmura ka, kaysa maibaba mo pa yung dignidad nung mapartner mo, tumahimik ka na lang. Tumahimik ka na lang. Kaysa makapambato ka ng kung ano-ano, minsan lumayo ka muna saglit. Tapos kapag kalmado na, kapag compose na, bumalik at makipag-usap ng maayos. Kasi kapag nabato na natin yung mga gamit, kapag nakapagsalita na ng mga salita na masasakit, the damage has already been done. Hindi na maiaalis. Minsan hindi na mawawala sa isip ng ating kapareha. At kahit sa makabagong panahon, minsan hindi nga nagsasalitaan ng face-to-face. Pero naranasan nyo na ba yung sunod-sunod yung chat? Yung hindi pa natatapos yung sinasabi, may sinasabi na ulit. Tapos hindi ka pa nakaka-reply, ang dami niya ng sinasabi. Naranasan niyo na ba sa mga partner niyo yan? Yung wala ka ng chance magsalita, sunod-sunod, sunod-sunod. O minsan, kesa magkasakitan, kesa magkabanggitan ng kung ano-anong mga pangit na salita, lumayo, tumahimik, yan ay parte sa pagpapaumanhin. At ibinilin din ni St. Paul, mga magulang, huwag din kayong harsh sa inyong mga anak. Sapagat ang sabi dito, huwag niyong kagalitan ng sobra. Baka panghinaan ng loob. Ewan ko lang kung napapansin ng mga bago-bagong mga magulang. Iba na ang parenting style ngayon. More of accompaniment sa mga bata. Tapos na yung panahon, nung panahon natin, pinapalo-palo.
dinadaan sa sindak, dinadaan sa parusa. Lalo lang lalayo yung loob ng bata sa'yo. Napansin niyo ba yung mga batang lumaki sa palo sa mga makabagong panahon? Yung pinarurusahan, sinisigawan, minumura-mura, lumalaking malayo ang loob sa magulang. Tapos pag laki-laki, hahanapin nyo, ba't kaya hindi malapit ang anak ko sa akin? Minura mo Sinaktan mo. Tapos nung paglaki-laki, hahanapin mo. Accompaniment. Noong panahon natin, ako lang pala, mga kaibigan, siguro yung mga mas nauna pa sa akin, yun ang epektibo. Talagang pinapalo. Yung iba nga, baka pinaluhod pa sa asin. Naranasan niyo po ba yung mga ganyan? Pinalo ng sinturon o kaya ng walis. O ganun tayo pinlaki. Disiplina. Pero St. Paul reminds us today, mga magulang, hinay-hinay sa paggalit. Kasi yung mga bata, panghihinaan ng loob. Kaya maraming mga kabataan mahina ang loob. Kasi sa bahay pa lang, takot na sila. Paano sila magkukwento sa'yo? Kaya maraming sikreto yung anak mo sa'yo Kaya maraming hindi pinapaalam. Kasi takot sa'yo. Kasi pag may narinig ka lang, galit ka agad. Pag may konting narinig, singhal agad. Baka pwedeng mahinahon. Bago ako malagay dito sa Baroswain, kadestino ako sa seminaryo. At ang pinaka malungkot minsan na parte ng pagiging formator sa seminaryo, sa high school department ako nakadestino. Kapag bigayan ng card. Bigayan ng card. At ang seminarista ay may bagsak na grade. Sasabihin ng mga magulang, naku, ang anak ko talaga hindi nag-aaral. Tapos sa harap ko, kukurutin yung anak. Ikaw kasi, ayaw mong mag-aral. Ang tigas-tigas ng ulo mo. Kaya ngayon, bawal ka nang mag-cellphone, bawal lahat. Kinurot na. Sabi ko, Nay, baka pwedeng tanungin mo muna yung anak mo, anak, may problema ba? Kaya mababa. Parusa agad Ni hindi kinausap. Pinarusahan agad. Naiintindihan nyo naman yung sinasabi ko, no? Sabi ni St. Paul, maging mahinahon sa pagiging o sa pagpaparemind sa mga anak, baka kasi panghinaan ng loob ang mga bata. If we want our families to be holy, may pagpapaumanhinan. Hindi yung umuuwi ka pa lang sa bahay, mura agad ang sumalubong sa'yo. Pag uwi mo sa bahay, pagod na pagod ka sa eskwela, pagod na pagod ka sa trabaho, sigaw ang sasalubong sa'yo. Di ba, minsan ganyan ang inuuwian natin. Kaya nagtataka pa kayo, bakit ganyan ang mga kabataan? Nasa atin din yan. And so the St. Paul's reminder is very timely. And third, if we want our families to be holy, Sirach, in our first reading, sabi niya, tayo namang mga anak sa mga magulang natin. Let us be a little more patient sa mga magulang natin, lalo pag tumatanda sila. Pag tumatanda na yung mga magulang, hindi na yan kasing gilas tulad ng dati. Kaya minsan may naririnig ako mga anak, pinagmamadali yung magulang, kaya nadadapa Huwag mong madaliin. Mahina na, hindi na magilas Minsan may mga anak na, masan mo nga nilagay yung ano ko? Dahil nga tumatanda na yung magulang, makakalimutin na. Ikaw lang tago niyan Makakarinig pa yung magulang nakakalimutan na yung mga bagay-bagay. Let us be a little more patient sa mga magulang natin. Kanina, ang pakiusap ni St. Paul, mga magulang, be a little more patient sa mga anak. O ngayon naman, si Sirach, kabaligtaran naman ito. Mga anak, baka naman sa pagtanda ng mga magulang natin, let us be a little more patient sa kanila.
na sabi ko na ata sa inyo noon, nalungkot ako kasi napanood ko sa balita, kinakailangan pang multahan, kinakailangan pang parusahan yung mga anak na hindi mag-aalaga sa magulang balang araw. Pinapaalala pa ba yun? Nire-remind ba yun? Pero dahil marami ang hindi gumagawa, maraming nakakalimot, kinakailangan pang gawing batas ang isang bagay na dapat natural lang. Dati nung 2017, diakono ko, na-assign ako sa isang home for the aged. At hindi ko malilimutan ng karanasan. Magpapasko din yun. May dumating na sponsor, benefactor. Maganda yung kotse, maganda yung suot, maayos yung estado nung babae. At syempre ako, diakono, nakipag-usap ako sa kanya. Sabi ko, ma'am, buti natagpuan mo yung lugar namin, Tagun-Tago. Sabi niya, Father, magdo-donate ako. Sabi ko, salamat sa Diyos, pero mausisa ako lang. Paano niyo po natagpuan yung lugar namin? Dito ako nagulat. Ang sabi niya, kasi Father, nandito ang nanay ko. Pakailamero ko dati. Sabi ko, mukha akong may pera kayo. Magdo-donate nga ho kayo Bakit di mo kunin ang nanay mo, iuwi niyo sa inyo, at kumuha ka ng caregiver at alagaan sa inyo? Pinakamasakit na narinig ko mula sa anak patungo sa magulang. Sabi niya, magbabayad na lang ako, Father. Magdo-donate na lang ako dito. Malas yan sa negosyo ko. Hindi ko maaisip na merong anak na makapagsasalita sa magulang, dito na lang yan, malas yan sa negosyo ko. Nagalit ako. Alam niyo yung ginawa ko? Kinuha ko muna yung donasyon. Sayang Practical naman ako, practical. Kinuha ko muna at saka ako umalis. Sabagat di ko lubos maisip na may anak na kayang magsalita ng ganun sa magulang. Mga anak na nahandito, tinaguyod tayo ng mga magulang natin. Sa pagtanda nila, itaguyod din natin. Let us care for the elderly. My dear brothers and sisters, today we celebrate the Feast of the Holy Family. How can we honor them? Jesus, Mary, and Joseph? Through imitation. Paano yun? Obedience. Respect. Care. If those three things you do, our families will become holy. Not perfect, holy. Amen. Magsitayo tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalaklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at maghuhukom sa mga buhay at mga matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatidan at dumulog sa Ama na bukal ng buhay at pag-asa ng lahat ng mga mag-anak at sambahayan, ating sambitin, Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang pamahayanihan ng tapat na pagmamahalaan
ang lahat ng tahanan at mag-anak ng ating parokya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang bawat mag-anak ay maging bukas palad lagi at tanda ng pag-asa sa mga kapuspalad, dukha at sawi sa ating pamayanang Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang maging masigasig ang lahat ng mag-anak na Kristiyano sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Upang ang ating pamayanang Kristiyano dito sa parokya ni Nuestra Señora del Carmen ay maging isang pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming panalangin. Sa katahimikan, ilapit natin sa Diyos ang pangangailangan ng ating mga pamilya. Amang maawain sa iyong kagandahang loob, binigay mo sa amin ang iyong buhay at pagmamahal. Tangkilikin mo ang iyong namimintong angkan, yamang ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabuting pagsasamahan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataon, pakipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Kuskus kawalhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay huli-huli, sa rin ay inihain. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose, kaniyang kabiyak ng puso, kaisa ni San Juan at ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tumayo po ang lahat. Sama-sama tayong tumawag sa Diyos na ating Ama. Sa amin
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan hanggang kailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay palaging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Kristo, ang daan, katotohanan at ang buhay. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak, matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Aawit tayo ng pasasalamat. Salamat, Panginoon, salamat. Salamat, salamat sa iyo. Salamat sa nakaraang linggo. Salamat sa mga biyaya mo. Langit sa iyo ay pagpalain. Ang darating sa aming isang linggo. Upang dito kami ay magkatipon para magpasalamat sa iyo. Salamat, Panginoon, salamat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong palagi ng makapangyarihang Diyos, Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kagalakan na dulot ng Mesiyas na isinilang sa sabsaban. Salamat sa Papurihan Diyos. natin ang Panginoon. Ang Pasko ay sumapit, tayo ay mamasiyang haring nagsilaran, at ang bawat isa ay nagsipagandong ng tanging alam. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,